digonggong, digongyo. Lahat na. Lahat na, guys. Sabi niya, I strongly condemn the use of excessive and unnecessary force in serving the warrant of arrest for Pastor Apollo Q. Wow! Unnecessary force? Excessive? Paano? May ginulpi bang taga-kingdom? Kingdom? Okay, by police officers who are not even from Davao City. PRO 11 sila. PRO 11 sila. Ibig sabihin, buong Davao region sila. Hindi lang sila Davao City. Police Regional Office 11. Ibig sabihin, buong Davao region ang jurisdiction nila. This incident occurred within a place of worship and on school premises, which is absolutely unacceptable. Wait lang. Di ba nung panahon mo, kinancel yung usapan ng UP at ng AFP? Naalala ko yun eh. Ng UP Accord. Ayan, DND UP Accord. Yun. DND UP Accord. Di ba nung administrasyon niya kinancel yun, unilaterally? Ano ba ang UP? Di ba school? Alam niyo, feeling ko hindi si Digong ang sulat na ito. Hindi si Digong ang sulat na ito. I have a feeling this is written by another lawyer, not Harry Roque. Hindi si Harry Roque ang sumulat na ito. As usual, tayo ay magsashoutout sa mga ibigan natin sa Sendwave! Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede kayong magpadala sa Pilipinas. Gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ng Sendwave app, gawa kayo ng account, lagay nyo yung bank account details nyo at pwede na kayo magpadala sa GCash, Cash Pickup at iba't ibang mga bangko sa bansa. At kapag ginamit nyo pa ang promo code na Coach Jarrett, ayan sa baba, ayan Coach Jarrett, ay makakuha pa kayo ng karagdagan $20 free credit, kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Kasi, meron akong kilala na isa pang abogado na fancies himself as a PR person. Hindi ko na sabihin kung sino. Bahala na kayo manghula kung sino. Pero hindi si Digong to. Hindi si Digong to. Not even Topacio or Panelo. Someone else. Will this overkill be the trademark of this administration when dealing with individuals who are merely accused of committing a crime and have not been proven guilty beyond reasonable doubt? Overkill daw. Overkill. Wait lang. Binigyan siya ng pagkakataon sumuko ilang beses. Binigyan siya ng pagkakataong sumuko ilang beses. Yan si Kibuloy. Pugante na nga siya kung tutuusin. Pugante na siya kung tutuusin. Itong si Kibulok, pugante na yan. Bakit kapag yung mga regular pugante ang huhulihin, wala kayong keme? Wala kayong pake? Pero pag si Kibuloy, napugante din naman. Pugante din naman. Ang pinagkaiba lang ni Kibuloy, siya ay isang puganteng may impluwensya. Yun lang ang pagkakaiba niya. Pero pugante pa rin siya. Bakit pag sa kanya biglang overkill? Nakita nyo ba kung ilan yung tao doon na supporters ni Kibuloy? I would dare say na yung mga supporters doon ni Kibuloy outnumber the police. 2-1. 2-1 ang ratio. 2 supporter sa isang pulis. Kahit 100 pa, yung pulis na yun lahat na pumunta. Binigyan siya ng pagkakataong sumuko. Ayaw niyang sumuko. Di ba? Ayaw sumuko eh. Binigyan siya ng isang tagal. Kailan nilabas yung warrant of arrest niya? Last week of August. April. Last week of April, lumabas yung kanyang warrant of arrest. June na. Magi-Independence Day na. Hindi pa rin siya sumusuko. And he has already communicated his intent
na hindi siya susuko. So, bawal siyang arestuhin, ganun? Bawal siyang arestuhin? Ayaw niya sumuko eh. Pero bawal din siyang arestuhin. So, how are you going to get this person to court? Ayaw niya sumuko at bawal siyang arestuhin. Dahil, sabi niyo, violation ng kanyang karapatan eh. Will they exhibit the same lack of self-restraint they have shown towards critics of this administration when dealing with their supporters? Parang ginawa ni Digong kay De Lima. Ganon. Parang ginawa ni Digong kay Trillanes. Ay, by the way, mga kotsero, tomorrow guest natin si Trillanes. Tomorrow. Oo. But anyway. Nadaanan ko lang. Tomorrow. Guest natin siya. 9 p.m. Tapos, pagpapatuloy natin yung live stream sa afternoon. Okay, anyway. How can this administration guarantee the preservation of constitutional rights of our fellow Filipinos when even the most fundamental of these rights are being trampled upon and blatantly violated? Alam niyo mga kotsero, I really have a feeling na hindi si Digong ang nagsulat nito. Pwedeng isinulat ito under the Facebook page of Duterte. Pwedeng ganun. Ayan, Rodi Duterte daw eh. Verified yan, may blue check mark. Ang weird, bakit merong Bongo dun sa gilid? Parang photoshop lang si Bongo dun sa gilid. Ng Rodi Duterte. Anyway. Yan. Alam nyo, mga kotsero, this is nothing but, alam niyo sa lahat ng pinaka ayaw ko sa mga politiko, yung nagvo-virtue signal. Yung tinuturuan niya lahat ng tao sa paligid niya kung paano umakto, kung paano mabuhay, kung paano maging mabuting tao, pero siya mismo hindi niya ginagawa. I have a feeling hindi si Digong ang nagsulat nito. Isa sa mga nakadikit sa kanya ngayon ang sumulat nito. Isa sa mga nakadikit sa kanya. And meron akong information kung saan yung isa sa mga nakadikit sa kanya has this feeling na parang napakahusay niyang PR person. Pero hindi naman. So, anyway, I don't think si Digong nagsulat nito. In-upload lang sa page niya to. Tapos siguro, i-inform na lang si Digong para kapag press conference, alam niya na ito yung dapat niyang sabihin. Feeling ko ganun. But, anyway, wala akong sinasabing si Attorney Trixie. Ang sinasabi ko lang, merong kasi mga nakapaligid sa grupo nila na abogado. Marami naman sila dun eh. Na feeling niya siya ay napakahusay na PR person. Feeling ko, it's either that person or another person. Dalawang tao yung nasa isip ko eh. Pero si Digong won't try something like this. Masyadong parang wala sa personality niya. Ganon. Sa pagkakakilala natin sa kanya sa 6 na taon. Parang hindi siya ganito. Masyadong emotive. Yun yung gusto kong sabihin. Masyadong emotive. Masyadong punong-puno ng emosyon. And masyadong maraming pabulaklak. Yan. So, si Digong, hindi naman siya kilalang ganun magsalita. And then, not even polite. Yung masyadong mabulaklak. Yan. Masyadong ma-emote, masyadong mabulaklak, masyadong madrama. Yun ang gusto ko sabihin. Yun ang pinapatungkulan ko. Masyadong madrama.
So, I'm thinking this is not Digong. Hindi si Digong to. This is someone else. And kung sino man siya, OA mo, men. So, ako, I have a feeling na this is not Digong. Maski yung naunang statement niya, yung dun sa hakbang na maisog, yung napakahaba, na na-cancel yung hakbang na maisog sa Dumaguete. Dumaguete ba yun? Hindi. Saan ba yun? Dumaguete ba yun? Yung bumagyo? Oo, yun. Parang hindi rin siya yun eh. Kasi nga, ganito. Masyadong madrama. Parang hindi siya yun. Masyado kasi madrama. Tacloban. Ayan, sa Tacloban. Yan. Sa Tacloban. So, tsaka naalala ko yung kumbaga tumatatak sa may nare-remindan ako doon sa mga bagay na naisulat na before. Na parang ganito rin kasi yung tono. So, feeling ko, it's someone else. Tapos, i-brief na lang si Digong. Mga kutsero, naman, birthday nga ni Sara eh. Anong sinabi ni Digong? To my daughter, Sara, happy birthday. Birthday ni Sara yun ah. Anong sabi ng mga Duterte Balahura supporters? Wow, short and sweet. Birthday ni Sara yun. To my daughter Sara, happy birthday. Brut. Diba? Birthday ni Sara yun. Anak na yun. Hindi siya nakapaglabas ng emosyon. Dito, punong-puno, para kay Kibuloy. para kay Gibbs. My God. So parang hindi siya yan. Siguro someone wrote something tapos chinat GPT tapos yan ang lumabas. Kasi parang hindi ko na sa 6 na taon, mga kotsero, na naging presidente si Digong sa Pilipinas, maglalabas siya ng ganitong statement para kay Kibulok. Parang mas mahal pa niya si Kibulok kaysa sa anak niya. Diba? Parang mas mahal pa niya si Kibulok kaysa kay Sara. Diyos ko. Ewan ko lang. Pero I don't think this is Digong. Really, I mean, I could be wrong. Pwedeng si Digong talaga yan. Pero, parang hindi talaga eh. Masyadong ma-emote nga eh. Masyadong ma-emote. Malay mo. Sabi ni Man from Manila. Malay mo, coach. Mas mahal pa ni Digong si Kibulok kesa kay Sara. Kawawa naman yung mga anak niya. Grabe naman. No, ganun. Ay, naka. Anyway. Sabi ni Diday, siya yan. Well, let's agree to disagree. But anyway, we can only guess, di ba? Your guess is as good as mine. Pero ako parang, I have a feeling na hindi siya nagsulat nito. Tapos kapag nagpa-press conference, syempre, i-brief na siya. For President Digong, ito yung sinulat natin kahapon ha. Basahin mo. Para kapag tinanong ka, ito yung sabihin mo, etc. So yan mga kotsero, maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel, pa-follow tayo sa ating Facebook page, Jared Pulido. And I'll see you in the next Coach Jared Learn. God bless you. Next time guys. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali.
Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?